Po mga kapatid, pinapatunayan ng kanyang mga salita na wala tayong kakayanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nga po, meron nung New Year, maraming nagsabi, babaguhin na niya ang kanyang buhay. Diba? Kasi may New Year resolution sila, babaguhin na. Pero hindi pa rin magawa. Sabi niya, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Kasi wala ka talagang magagawa, hindi mo mababago ang buhay mo without Christ. Kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, hindi po niya kayang mabago ang buhay niya, lalo higit dun sa kapahamakan. Sa kapapahamak niya, hindi niya maalis ang kanyang sarili sa bagay na yon. Amen po. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang pagtawag kay Isaias ay pagpapakita lamang na siya'y ililigtas ng Diyos. Anong sabi po ng aking binasa? No? Ang sabi doon, ni Isaiah, sinasabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Nakita ni Isaiah na siya po isang makasalanan. At kung saan siya naroroon, sa lugar po ng mga makasalanan. Hindi naman sinabi niyong maruming labi, hindi nagtutbrush, hindi nagmuhumog. No? Kung hindi, makasalanan. Sapagkat sabi nga, the abundance of your heart, the mouth speak. Ang laman ng puso mo, yun ang sinasabi mo. Ay siguro, yung mga sinasabi nun, mga tampalasan ang mga bibig. Tingnan mo katabi mo. Hindi ko naman sinabi yan yun. Pinatitingnan ko lang. No, walang habas kung magsalita sa kapwa. No, manghusga. Mga kapatid kay Kristo, mansakit ng damdamin. So mga kapatid kay Kristo, isang parte na ito'y taong makasalanan. At ang sabi doon, yung lugar na yon, ang lahat ng mga tao'y marurumi ang labi. Tingnan mo yung katabi mo, ang labi, may maputla, may mabulak, o may lipstick. Pero hindi marumi. Literal na definition, ha? Sabi rito mga kapatid kay Kristo, pagkatapos may siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin, ang bagay dinit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Yun ang sabi mga kapatid kay Kristo. At yun ang marinig ang tinig ni Yahweh, sino ngayon ang ipadadala? Sino ang aming susubuin? Sabi ngayon nila, sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Hello. Yung tao pala na iniligtas ng Diyos, mga kapatid kay Kristo'y nagbubulunter. Ano? Nag-u-offer. Nagbibigay ng buhay para isugo. Hello. Sabi noon, mga kapatid kay Kristo, Lord, here I am, send me. Darito ako. Isugo mo ako. At yung palan po, mga kapatid kay Kristo, ang gusto ng Panginoon. Ang tao ay hanguin sa kasalanan upang isugo siya para maging liwanag, maging biyaya, maging pagpapala, maging daan ng kaligtasan ng iba. Hello. Kaya mga kapatid, tayong lahat na naririto ay nakasama sa tumugon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos na sa buhay na isang marumi, isang makasalanan, ngayon binabago ka at naging isa kang biyaya. Dinadala ka ng Panginoon sa kabanalan, sa katuwiran, para maging isang modelo, maging daan ng kabanalan ng kapwa mo. Hello. Amen? Kaya mga kapatid kay Kristo, we are called to be saved and to be sent. Hindi nangangahulugang iniligtas tayo, no? Iiwasan natin yung pagbubulunter, pagbibigay, kusang pagbibigay ng buhay sa Diyos. Sapagkat ikay iniligtas para maging daan ng kaligtasan ng iba.
Sabihin mo sa iyong katabi, ganyan pala yun. Kala ko, sapat na, naligtas na ako. Hindi pala. Kailangan palan ang buhay natin ay ibigay natin sa Diyos. Hindi pwede nating iwasan ang bagay na ito sapagkat nais ng Diyos, tayo'y hanguin sa kasalanan upang magpatuto ka para ipakita mo, makita ng tao na ang Diyos ay nagbabago ng isang makasalanan at siya'y gagamit ng taong galing sa kasalanan at nagiging isang modelo ng kabutihan upang ma-encourage yung kapwa mo para makakilala at maglingkod din sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid kay Kristo, si Elias nang tawagin, Lord, here I am. Send me. No. Na-realize niya, ako'y isang makasalanan. Ngayon, sino ako? Isang makasalanan na hindi magbibigay ng buhay sa Diyos. Wala akong dapat ipagmalaki kung hindi. Dahil sa grasya ng Diyos, ako ngayon ay naligtas. At kung wala yung grasya ng Diyos, hindi ako tumugon sa panawagan ng Diyos, kapatid kay Kristo. Saan tayo ngayon pupulutin? Saan tayo naroon? Siguro po, kung masama ka noon, ngayon, mas masama ka pa kaysa sa dati. Pero dahil nais ng Diyos, hanguin ka sa maruming lugar, kasalanan, para bigyan ng bagong buhay. At ang bagong buhay mo na yan, na tumugon sa panawagan ng Diyos, ay maging tunay na salita ni El Shaddai para mag-akay.